Hello mga idol! Gusto ko lang humingi ng kaunting support, paki-like at mag-comment kung gusto niyong ituloy pa natin ang video na ito. Mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba at huwag kalimutan i-like ang video para ma-update ko kayo kaagad para tuloy-tuloy nating matapos ang lahat ng bagong release na chapters nito. Maraming salamat mga master. Siya lang naman ang karapat-dapat sa pamumuno ng buong angkan. Kasunod noon ay marahang ngumiti ang ating bida, may halong pangungot siya. Ang ikapitong anak ng Angkang Lee. Sa wakas, binigkas niya ang pangalan, Lee Jae Hock. Ang kwento ng ikapitong anak ng tanyag na martial clan, si Lee Jae Hock, isang tuwirang tagapagmana, ay kilala sa buong kaharian. Isa siyang henyo sa larangan ng negosyo, tinaguri ang prodigy ng komersyo. Sinasabing maaari siyang mabaigo, pero hindi kailanman tuluyang natatalo. Isang mapanuring estrategista, lagi niyang sinisiguro na sa huli, siya ang panalo. Mabagal na nagsalita ang ating bida, puno ng bigat ang bawat salita. Nais ng batang amo na simulan ang isang plano, sa pamamagitan mo. Napakunot noo si Baek Cholo, naguguluhan. Isang taong tulad niya, gustong makipagtulungan sa akin. Tahimik siyang nag-isip. Kahit nakakaakit ang black market, hindi yun sapat na dahilan para makialam ng personal ang isang tagapagmanang diretso sa dugo ng pangunahing sangay. At paano ako makasisiguro na totoong konektado siya sa pangunahing pamilya? Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita muli ang ating bida, malamig ang tinig. Nakikita ko pa rin ang kaiabangan sa mga mata mo. Mabilis na yumuko ang ating bida Yu, tinatanggap ang kanyang pagkakamali. Patawad po, mahina niyang sabi, sabay iwas ng tingin. Ang batang amo ay tunay na maawin para sa isang hamak na katulad ko. Tahimik lang na nakaupo ang ating bida. Ngunit ang boses niya ay puno ng awtoridad at kontrol. Iwan mo na sa akin ang lahat ng ito. Inabot niya ang isang bagay na nasa mesa. Kalma ka lang. Sinundan ng mga mata ni Cholo ang bawat kilos niya, alerto ngunit nag-aalangan. Kung gusto niya akong patayin, ginawa na niya iyon pagpasok pa lang. Hindi iyon ang pakay niya. Maya-maya, lumantad ang totoong bagay sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Cholo. Ay iyan ay, ang Demon Spear Buck Triad. Halos pasiga niyang sabi. Tahimik niyang pinagmasdan ang sandata. Mas mahaba pa ito sa karaniwang sibat, at ang katawan nito ay kurbadong parang umaagos na tubig. Naalala ni Cholo ang isang misyon ilang taon na ang nakalipas. Noong pumunta si Lee Jae Hock sa North Sea, maaaring ito ang sandatang nakuha niya mula sa dagat ng Long King's Realm. Itinaas ng ating bida ang sibat at malamig na nagtanong. Alam mo kung ano ito? Hindi ba? Walang pag-aatubili, tumanggo si Baek Cholo. Oo, alam ko. Iyan ay ang Demon Spear Briette. Ngunit agad siyang naguluhan muli, pinakiramdaman ang paligid. Pero bakit hindi ko maramdaman ang kahit anong aura mula rito? Nakatitig pa rin ang ating bida sa sandata, mababa at nagbabanta ang boses. Siyempre hindi. Nakasil ito, dagdag niya, mabigat ang sinasabi. Marahil kahit nakita mo ito, magdadalawang isip ka pa rin. Ngunit tandaan mo, hindi kayo ang tanging pagpipilian namin. Hindi napigilan ni Cholo ang kanyang pagkamausisa at nagtanong, kung maaari kong malaman, ano ba talaga ang nais ng batang amo mula sa amin? Nagpatuloy ang ating bida na ikwento ang plano. Nais ng aking guro na palawakin ninyo ang black market na nilikha ninyo at kontrolin ang buong underground economy. Napanganga ang ating bida Yu sa pagdinig, halos hindi makapaniwala, kaya nilinaw niya, ang black market. Yung lugar na yun, maliit-liit lang yun, ginawa namin para kumita ng kaunting pera. Hindi nagbigay ng puwangsa. Pagtatalo ang tono ng ating bida. Hindi yun para sa inyo ang maghusga. Napagpasyahan na ng aking guro. Nanlaki ang mga mata ni Cholo habang pinoproseso ang sinabi. Isang tuwirang tagapagmana ng isang prestihiyosong martial clan mismo ang nakikialam sa ilalim ng mundo. Naiintindihan rin ng pinuno ng Baek Gold ang logika, pera sa dilim, pera pa rin.
Sa komersyal na paningin ni Lee J. Hawk, may saysay ang hakbang na ito. Biglang kumislap ang pagkaunawa sa mga mata ni Cholo. Nagtanong ng may pag-aatubili, may pagpipilian ba ako rito? Hindi nakagulat ang sagot ng ating bida. Hindi, wala. Kumuyam ng mahigpit ang mga kamao ni Cholo at nagumpisang bumuhos sa isip niya ang mga sumpa. Peste, kung tumanggi ako, bukas ng madaling araw. Hindi, dadating kaagad ang mga warrior squad, sagot-sagot sa kanyang isip ang banta. Nakatindig sa harap niya ang ating bida, pinatibay ang sibat sa lupa at nagpatuloy. Ngunit kung pipiliin mong tapat na paglingkuran ang aking guro, ibang usapan na iyon. Inilahad niya ang mga gantimpala, magiging pangulo ka ng isang prestihiyosong conglomerate, isang kaharian na hindi matatalab dahil sa lilam ng organisasyong nasa ilalim. Nagpatuloy ang ating bida, tiniyak na tumingin si Bekbos pataas, mataas ang pansin, at siyempre, susuportahan ka ng buo ng aking guro. Sa wakas, nag-alinlangan ang ating bida Yu. Ako, ngunit agad niyang pinatatag ang sarili, pinilit maging kalmado. Ano ang dapat kong gawin? Sumagot ang ating bida ng mahinahon, huwag kang magmadali. Una, isasailalim ka muna namin sa isang pagsubok. Matagal na katahimikan ang sumunod, mabigat at tensyonado. Pagkaraan ng ilang sandali, naiwan na lamang sina Bek Cholo at Director Jung sa silid. Napabuntong hininga ang ating bida Yu at napabulong. Isang tauhan ni Lee J. Hawk, ang ikapitong tagapagmana ng marangal na Lee Marshall Clan. Patuloy siyang nagmumurmurang para bang inuulit sa sarili ang mga pangyayari. Backfriet, ang Demon Spear, ang sandatang nakuha noon ni Lee J. Hawk sa North Sea. Nakakunot ang noo niya habang nagbubuo ng conclusion. Pero, hindi pa rin ako lubos na naniniwala. Tumingin siya kay Director Jung, naging malamig at marahas ang tono. Director Jung, kailangan mong alamin kung totoo ito. Nagsalubong ang kilay ni Jung at nagtanong ng may pag-iingat. Hanggang ngayon, sinadya nating iwasan ang Lee Marshall Clan, hindi ba? Sandali siyang tumigil bago magpatuloy. Kung may tinatago silang pukana. Dahan-daang sumagot ang ating bida Yu habang kinuha ang sigarilyo sa kaha. Kung totoo ngang tauhan siya ni Lee J. Hawk, walang problema. Sinindihan niya ang sigarilyo at malalim na humithit bago nagpatuloy. Kung impostor siya, kahit papaano, nakagawa tayo ng pabor para sa kanila. Habang nagbuga ng puting usok, mapangahas niyang idinugtong. At kung isa lang siyang walang kwenta, aalamin natin kung paano natin magagamit si Backfriet sa susunod na black market event. Ilang sandali pang tahimik si Jung. Bago napapikit ng mabigat at sumagot, naiintindihan ko. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Samantala, sa ibang lugar, malawak ang mga mata ng ating bida, nagbubulalas sa isip. Ang marangyang kwarto, grabe, marunong talagang mabuhay ang mga ito. Ang kwartong nasa harap niya ay paon ng dekorasyong mamahalin. Maingat siyang umupo sa kama, may bahid ng paghamak sa isipan. Siguradong naguguluhan na sila ngayon. Naalala niya ang kanilang pag-uusap kanina. May 3 kondisyon akong itinakda. Una, ibenta nila ang Backfriet, upang malaman kung kaya nilang pangasiwaan ang ganoong klaseng delikadong item. Doon ko sinusukat ang kakayahan nila. Huminga siya ng malalim, may ngiting kontento sa labi. Sa huli, ito ay simula pa lamang. Ang bucket na ibinigay ko sa kanila ay peke lang. Patuloy siyang nagkalkula sa isipan. Isang bersyong hinulma gamit ang Mugen. Ang totoong Backfriet, ang sibat na lumalamon ng kaluluwa, ay matagal nang nakasil. Tiniyak niya sa sarili. Kahit pasuriin ito ni Bek Cholo ng mabuti, wala siyang mapapansin. Kahit ang mga teknik ng kanilang angkan, hindi kayang basagin ang Mugen. Lumipat ang tingin niya sa sariling kamay habang nagpapatuloy ang pagninilay. Bukod pa riyan, ako lamang ang maaaring gumamit ng sandatang iyon. Naisip niya, dahil pinaghirapan kong ihalo roon ang sarili kong dugo. Kahit mawala ang Mugen, maaari ko pa rin itong tawagin pabalik gamit ang kasanayan ng tagapagdala.
Naalala niya ang isang sandali noong nakaraan. Kahit malayo, kaya kong tawagin itong bumalik sa aking kamay. Sapagkat inukit ko sa loob nito ang sarili kong mana. Maaari ko itong tawagin kahit kailan. Pagkatapos ay lumipat siya sa ibang paksa ng pag-iisip. Susunod, ang ikalawang kondisyon, ang pagsusuri sa mga tala ng kalakalan. Naalala niya ang ekspresyon sa mukha ni Beck Cholo. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, napilitan siyang ilabas ang mga ito. At ang huling kondisyon, ang listahan ng mga kliyente. Alam ng ating bida na kailangan niyang makuha ang tatlong elementong iyon upang maayos na matapos ang usapan. Tahimik siyang nagmasid, iniisip. Malamang ay sumasakit na ang ulo niya sa mga kondisyong ibinigay ko. At dahil tuso si Beck Cholo, lalo lang itong magiging alanganin. Nagsalikop siya ng mga kamay habang nag-iisip. Gayunpaman, biglang naputol ang linya ng pag-iisip ni Director Jung. Tinitigan niya ang lalaking nakatayo sa tabi ni Beck Cholo. Parang, nakita ko na ang mukhang iyon dati. Nanlaki ang mga mata ni Jung. Hindi maaaring, siya iyon. Samantala, tumutok ang liwanag ng araw sa matataas na bintana ng isang gusali. Ang sinag ay matindi at nakasisilaw. Isang lalaki na nakasuot ng pulang floral na kamisa. Ang buhok ay nakaayos pabalik, lumapit na may malapad na ngiti. Kumusta po ang suite, sir? Nasiyahan po ba kayo? Kasunod niya ang isang batang katulong, tangan ang mga dokumento. Mabilis silang lumapit kay Lee Chol, bahagyang yumuko. Sana po ay naging comfortable ang inyong pahinga, sir. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Lee sa pakikipagpalitan ng mababaw na salita. Malamig at tuwiran ang kanyang tinig. Naihanda mo na ba? Nadala mo ba ang lahat ng hiniling ko? Kinusot ng lalaki ang kanyang mga kamay, halatang kinakabahan, pilit na ngumiti upang itago ang takot. Opo, sir. Nandito po ang lahat ng materyales na ipinag-utos ninyo. Gusto niyo po bang suriin ngayon? Tanong niya. Umupo si Lee sa sofa, nakasandal, nakatukod ang isang braso, at nakapatong ang isang binti sa isa pa. Tingnan natin ngayon. Sa kanyang utos, agad na naupo ang dalawang lalaki sa tapat niya. Pagkaupo, itinuro ng lalaking naka-floral na kamisa ang taong nasa tabi niya. Ang ginoong ito ang nangangasiwa sa lahat ng operasyon ng aking negosyo. Mas magiging malinaw kung siya mismo ang magpapaliwanag. Agad na tumayo ang binatang nakasuot ng maayos na suit. Hawak ang mga dokumento sa isang kamay habang nakalaylay ang kabila. Bahagya siyang yumuko bilang paggalang. Paumanhin po sa huli kong pagpapakilala. Ako po si Jung Jin Soo, Managing Director. Walang paligoy-ligoy, iniabot niya ang makapal na tumpok ng mga papeles. Ito po ang pinagsama-samang ulat ng kita mula noong nakaraang taon. At ito, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, tumalim ang tingin ni Lee, nakatuon sa kanyang mukha, puno ng pagdududa. Jung Jin Soo, maaari bang siya nga iyon? Sinuyod niya ang alaala. Jung Jin Soo, naaalala ko siya bago pa ang pagbabalik. Ang lalaking tinaguri ang espadang matalim ang isip. Ang taong gumagamit ng talino at dila na mas matalim pa sa tunay na sandata. Naalala niya ang imahe ng isang lalaking may takip sa isang mata at kalahati ng mukha ay sunog. Si Jin Soo, ang estratista, ang utak mismo sa likod ng ikatlong kapatid, si Lee Gansang. Muling tumingin si Lee sa kanya, napansin ang bahagyang ngiti sa labi ni Jin Soo. Hindi ako maaaring magkamali, pareho talaga. Naalala rin niya ang mga balita noon, tungkol sa madugong labanan ng magkakapatid matapos mamatay ang kanilang ama. Ang digmaan para sa pamana. Kahit sa mga online forums, paulit-ulit lumitaw ang pangalang Jung Jin Soo. Hayagan niyang sinuportahan ang ikatlong kapatid. Hanggang sa maging alangan ng panganay sa pakikitungo sa kanya. Pinagdugtong-dugtong ni Lee ang lahat at tahimik na nagpasya sa isipan. Tama nga, siya iyon.